Ano ba naman tong si Sara Duterte? Panay kapalpakan. Matapos yung mainit na issue sa confidential funds na hindi niya naman masagot-sagot. Ano? Kung ano-anong mga patutsyada niya kila Franz Castro at Risa Hontiveros, ngayon na naman, ang enrollment sa public schools sa taong 2023-2024 bumagsak ng 2 million. Ngayon, nang tinanong si Sara Duterte kung anong masasabi niya, hindi niya naman dininay. Dahil yun naman talaga ang totoong yung facts na 2 million nga ang binagsak sa enrollment sa mga public schools sa school year 2023-2024. Kaya lang alam niyo kung ano mga kabunyog ang sino at ano ang sinisisi ni Sara Duterte sa drop na ito sa enrollment. Sisihin daw ang mga rally, sisihin daw si Franz Castro. Tanungin daw si Franz Castro, bakit bumagsak ng 2 million ang enrollment sa public schools? Isipin nyo yan mga kabunyog DepEd Secretary yan. Bakit? Matino naman yung tanong sa kanya Nag-react kasi si Congresswoman Franz Castro. Tungkol nga dito sa bumaba ang enrollment, hindi na bumaba sa target na enrollment, bumaba ng 2 million. So sabi ni Franz Castro, tanungin si Sara Duterte kasi siyang DepEd Secretary. Ang sagot naman ngayon ni Sara, si Franz Castro daw ang dapat sisihin. Dahil daw sa grupong Alliance of Concerned Teachers, nagrarally ang mga ito, kano daw, yan daw ang dapat sisihin. Ano bang klaseng DepEd Secretary ito? Matino pa ba itong DepEd Secretary ito? Tapos sasabihin ni Franz Castro, tingnan niyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin niyo si Inday Sara na saan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila. Ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha po yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. And take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Yan yun. Ano yata ito pikon. Mga kabunyog, pikon itong Vice President at DepEd Secretary ito. Sa halip na sagutin ang mga issue, ang mga problemang tinatanong sa kanya, anong ginagawa niya? Dinadivert niya yung issue Pikon siya. Nung tinanong siya tungkol sa confidential funds, bakit totoo ba na mayroong 125 million na confidential funds siyang nagamit sa 2022? Gayong wala namang approved na budget sa confidential funds sa GAA? Anong ginawa niya? Napikon. Ngayon na naman, tinatanong na naman, bakit bumaba ang enrollment ng 2 million sa school year na 23-2024? Ang sagot niya, tanungin daw si Franz Castro. Sinisisi niya yung mga rallies. Well, katulad nga na sinabi ko, malaya siya na magsalita. Pero as a Vice President, dapat sine-check niya pa rin yung mga facts na sinasabi niya sa publiko at hindi niya rin trabaho na hanapan kami ng connection namin sa NPA dahil matagal na namin itong sinagot. In fact, may mga kinaso na nga sa amin na disqualification sa COMELEC pero hindi naman nila napatunayan ito na related kami doon sa sinasabi nilang CPP-NPA. At dapat atupagin na lang niya yung problema natin sa education. Kasi malala talaga yung problema natin sa education, like yung mga enrollment, yung enrollment talaga natin. Hanapin niya yun. Bakit meron tayong
more or less 3 million na mga bata na hindi pa rin nag-enroll hanggang sa ngayon. Dapat yun ang tignan niya at hindi yung connection namin sa NPA dahil kami naman, sinasabi naman natin talaga dito na wala kaming connect at kami talaga ay nagtatrabaho para doon sa advocacy namin at sa advocacy ng aming mga constituents. Ang sabi ni Sara Duterte, sino ba ang may issue ng pangingidnap daw ng mga bata? Okay, so that is a lie. Wala po akong naging kaso ng kidnapping and child trafficking. Di sana nasa kulungan na po ako, di ba? Kasi unbailable ito. So noong finailan po ako ng kaso noong 2018 doon sa Tagum. So kinaso po nila sa amin 'yan. Kasama diyan si Casatur at saka yung iba pa no ng mga teachers and bishops. Pero yan ay sa level pa lang ng prosecutor. Yan ay dinrap na. So meron na tirang trump-up cases na child abuse daw na yun ang hinaharap natin sa ngayon mula noong 2018 hanggang ngayon. Ang tinutukoy ni Sara Duterte na may kasong kidnapping ng mga bata, si Franz Castro. Kasi kinasuhan yata ng NTF-ELCAC si Franz Castro dahil nung nagkakaroon ng mga harassment sa mga eskwelahan ng mga lumad sa Mindanao, tinulungan nila Franz Castro ang mga bata doon, inilayo sila doon sa pinangyayarihan ng military ng operations ng military kasi nagkakalabanan yung mga NPA at military na apektuhan yung mga bata, inilayo nila doon sa bundok yung mga eskwelahan ng mga lumads, yung mga natives. Pero may naging desisyon na doon sa kaso na yun eh. Lumabas na hindi naman pangingidnap yung ginawa nila Franz Castro kasi yung mga magulang na mismo ang nagsabi na tinulungan sila nila Franz Castro na maalis doon sa paglalabanan ng NPA at military ang mga bata doon sa mga eskwelahan sa bundok. Kaya ano bang sinasabi nito ni Sara? Saka ilang estudyante lang yon. 11 lang yata yung estudyante na yon na tinulungan nila Franz Castro na maibaba sa baba ng galing sa bundok. Pinatuloy yata muna sa ligtas na lugar. Mali ba yung ginawa na yon nila Franz Castro? Kahit nga yung mga magulang naglinaw na hindi naman kinidnap at sa totoo lang sila pa nga daw humingi ng tulong sa party list nila Franz Castro. Ano ba tong si Sara Duterte? Pagka ganyan na ganyan si Sara Duterte, pagdating ng 2028, durog na yan. Hindi na yan malakas na pambato bilang presidente. Hindi niya kayang sagutin ang mga simpleng issue. Kasi totoo naman, imaginin nyo yan, napakaseryoso ng tanong kay Sara. Una, pwede niyang sabihin, hindi po totoo yan na 2 million ang drop sa enrollment. Hindi po totoo yan. Mga ganun yan. O kaya, totoo po yan, 2 million talaga, pinag-aaralan namin, pero initial talagang feedback, malamang may connection ito sa sobrang kahirapan. Ganun. Pagka ganyan kung maging presidente ito sa 2028, ayaw niya ng kinukomentaryuhan siya. Ayaw niya ng tinatanong siya sa mga issue. Wala eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.